Napakatinding traffic, napakaraming mga Pilipino ang naantala sa kanilang mga gawain, maraming mga na-stress na mga kababayan po nating manggagawa, pati mga negosyante, stress na stress, at syempre napakatinding abala sa publiko ang naidulot po ng biglaang rally ng Iglesia ni Cristo kahapon diyan po sa EDSA. Sa kabila po niyan, presidente pa rin po si Pangulong Bongbong Marcos. BBM! Hindi naman nananawagan ang Iglesia ni Cristo na bumaba sa pwesto si PBBM. Pero yung ilang mga elemento dyan, katulad ni na Celis, yung Ludovica, may mga pagsasabi pa nga na hindi daw po sila aalis hanggat hindi daw po bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung hanggang saan yung kanilang magiging paninindigan para sa punto na yan. Pero ito po ngayon ang kasalukuyang kaganapan diyan po sa People's Monument at sumang-ayon na po kasi sinabi po ng ating otoridad kung hindi nila aalisin yung isang bus na nakaharang sa EDSA ay ito na po ay itotow, no? Ang mismong direktor ng National Capital Region na si Major General Aberin, isa din pong Iglesia ni Cristo, ang nagsabi sa kanila, kung hindi nyo aalisin yan, itotow yan ng gobyerno. O, tino, kaya yan po yung nakikita nyo ngayon sa ating live feed mula po sa GMA News through MMDA Traffic Cam. Maluwag na po somehow yung bahagi po ng White Plains, corner White Plains, EDSA, o diyan po sa People Power Monument. So far, kasi mamaya pa inaasahang daragsa muli ang mga reliyista mula po sa Iglesia ni Cristo at iba pang mga personalidad. Sana magpatuloy lamang po yung kaayusan at katiwasayan dyan. Wala nang mga kaguluhan. Hindi naman natin tinututulan ang mga ganitong rally. No? Yan ay bahagi ng karapatan po natin sa isang demokrasya. Pero kapag sumasaklaw na po ito sa karapatan ng iba, doon na po tayo nagtatalo-talo at hindi tayo sumasang-ayon sa mga ganong gawain katulad po nung nangyari kahapon dahil po sa biglaang rally nitong Iglesia ni Cristo. Ngayon, puntahan po natin ito pong kondisyon ngayon sa Ombudsman muna. Marami pong mga pulis ngayon sa Office of the Ombudsman, mga tol. Ito, nakikita po ninyo sa ating screen ang napakaraming bilang po ng ating kapulisan na nakatalaga ngayon sa Office of the Ombudsman. Ano kayang meron? Baka naman ito ay preemptive measures lamang, or sabihin na natin proactive approach ng ating kapulisan para in case na mag-decide ang Office of the Ombudsman na isampa ngayong araw na ito ang kaso kay Marcoleta, kahit dagsain ng tao, nakahanda na ang ating kapulisan diyan po sa premises o labas ng premises ng Office of the Ombudsman. Pero sa tingin ko, baka hindi pa naman maisasampa ngayong araw na ito, baka bukas pa o kaya sa Friday, Sana naman mangyari, totohanin ni Ombudsman Boyong Remulla kasi pagka hindi niya po natutuhanan yung sinasabi niya last Monday na sasampahan na ng kaso within a week itong si Marcoleta, parang wala na siyang isang salita niyan at higit sa lahat parang yumukod ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo. Kaya sana mangyari po talaga na within this week makasuhan ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, puntahan na po natin ito, no? Ito po ay si councilor pala siya, Rani Ludovica, no? Sabi po dito sa balita ng Masang Pilipino, mga nagpoprotesta sa EDSA na ngakong mananatili hanggat hindi nagbibitiw si PBBM. Pangulo pa rin ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga po, meron nga po siyang naging talumpati kanina diyan po sa selebrasyon ng Philippine Air Force sa kanilang anibersaryo, no? O pakinggan po ninyo. Ito pong naging talumpati ni Pangulo. Commemorate and honor your beginnings and look toward a capability-enhanced future for our Air Force. This year's theme, forging a credible, agile, and multi-domain Air Force through mission readiness, capability development, and value-based service reflects your commitment
to building a stronger force. Since becoming a separate major service of the Armed Forces of the Philippines in 1947, the Philippine Air Force has grown from a modest post-war force into a mission-oriented, capability-driven, and values-based institution. Di ba? Pangulo pa rin ng Pilipinas, si PBBM. Sabi nitong si Ludovica, hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa sa pwesto si PBBM. Mapapanindigan kaya nila yan? Kasi sa ating pagkakaalam, ang permiso na hiningi po ng Iglesia ni Cristo para po sa kanilang rally ngayong araw po na ito ay hanggang 6:00 lamang po ng gabi. No? Kung hindi sila aalis dyan, ibig sabihin, illegal na naman yung rally nila. Madidisperse kaya sila? Pakinggan po ninyo itong si Ludovica sa kanyang banta, no? Laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga tol, na hindi daw sila aalis diyan po sa EDSA hanggat hindi po nagbibitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung panawagan, hindi ho aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ito ho yung hangganan nyo na. Hangganan nyo na. Alam nyo naman kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang gusto nyong patunayan na lahat ay kaya nyong galawin, kaya nyong walang hiyain. Ang Senador Marcoleta nagtatrabaho, nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan at panagutin ang mga may sala sa malawakang nakawan. Pero anong ginagawa nyo? Mas nauna pa. Nauna pa. Samantalang yung asuntong inaano mo, Boying Rimulya na plunder. Pumilik, binismis na. Campaign contribution, ngayong gagawin mong plunder, hindi lahat ng pagkakataon kaya mong baluktutin ang batas Rimulya. Sa tingin niyo, sir, ilan pong grupo pa po? Aside from INC, mas marami. Marami na ho rin mga tumugon na mga ordinaryong tao sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo na para matapos na po, tapusin na ang paghihirap ng bayan ito. Panagutin ang dapat managot at higit sa lahat, alam naman natin kung sino nagpapahirap sa bayan ito. Ulitin ko lang po, ang ating panawagan ay resign. Yan ang panawagan, resign. Resign si Pangulong Bongbong Marcos at hindi daw sila aalis dyan hanggat hindi po nagbibitiw si PBBM. O Ludovica, babantayan po namin mamaya kasi mukhang wala naman kayong visa, no? Sa katunayan, tuloy na tuloy po ang biyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos pa Canada ayon po sa impormasyon na ibinahagi ng Presidential Communications Office. Meaning, hindi tinuturing na seryosong banta itong mga ginagawa ng grupo ninyo o sa pangunguna po ng Iglesia ni Cristo. Kasi maganda yung paliwanag dyan ni Ronald Llamas. Totoo naman yon na kapag pinagpaliban ni PBBM yung biyahe niya sa Canada, lumalabas na parang yumuyukod siya dito po sa Iglesia ni Cristo. No? Kaya hindi dapat mangyari yon. Ganun pa man, pinupunto nitong si Ludovica, bakit daw nauna pa si Marcoleta? Ano ba ang katotohanan? Basahin po natin ang panulat ni Attorney Carlo Ibanez. Bakit mabilis ang kaso laban kay Marcoleta? Ang simpleng sagot ni Attorney Ibanez, kasi umamin siya. O ipaparinig ko po sa inyo ang pag-amin nitong si Rodante Marcoleta. Sayang, di nyo lang makita, pero pakinggan nyo na lamang muna mga tol. Ito po, inamin ni Rodante Marcoleta kung bakit siya ngayon kumakaharap, no, sa isang programa sa ganang mamamayan nitong mga nakalipas na buwan nung uminit ang investigasyon kaugnay ng issue ng SOSE niya at SALN. Inamin niya. Pakinggan po ninyo ito. Ilan na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon.
Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Sinabi niya pa talaga, no? Congressman ako noon. Natatawa talaga ako mga tol kasi abogado po itong nagsasalita. Alam niya dapat yung mga consequences ng mga sinasabi niya eh. Dapat alam niya bilang abogado na ang isang public official hindi pa pwedeng tumanggap ng anumang regalo. Ngayon, kung sinasabi niyang campaign contribution niyan, dapat hindi niya binend yung law. Binend niya yung law eh. Bakit? Hindi siya nagdeklara sa SOSE eh. Dahil doon, hindi siya nakasuhan ng election-related offense. Pero ang problema, nakakasuhan na siya ngayon ng plunder. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. thank you. I-let down ko yung predicate. Diba? Excited ka talaga. Excited ako kasi nakapuntos na Okay, eh. ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun ang sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Edited lang yan, sinend sa atin ng isa nating kaibigan. Salamat tol, DJ Byron Music and Topic TV. Subscribe nyo po siya mga tol. Yun ang problema. No? Kung wala sanang programa itong si Marcoleta, diyan po sa Net25, yung sa Ganang Mamamayan, hindi mangyayaring aaminin niya yun. Yun po ang simpleng sagot, Ludovica. No? Sabi nyo, sinisisi niyo si Ombudsman Boying Remulla, bakit ang bilis-bilis daw? Ang simpleng sagot, kasi umamin siya. Basahin ko na po patuloy. Ito pong panulat ni Attorney Carlo Ibanez. Kasi umamin siya. May mga nagsasabi na ni-railroad daw si Marcoleta kasi ang bilis ng plunder case laban sa kanya. Pero hindi naman totoo yan. Mabilis ang kaso laban sa kanya kasi 'di ba siya mismo ang umamin na nakatanggap siya ng perang worth 75 million pesos mula sa mga kaibigan daw niya. Balikan natin ang mga nangyari sa kanyang SALN. Siya mismo ang naglagay na ang assets at net worth niya ay around 50 million pesos. Tapos sa kanyang SOSE, siya din mismo ang naglagay na gumastos siya ng about 112 million pesos sa kanyang campaign bilang senador. Siya din mismo ang sumulat na lahat ng perang ito ay galing sa sarili niyang bulsa at zero daw ang campaign contributions sa kanya. Pagkatapos nun, sa isang interview, siya mismo ang umamin na mayroon pala siyang natanggap na malaking halaga mula sa kanyang mga kaibigan and supporters. Yung napakinggan po ninyo yon mga tol. Pero ayaw daw nilang mapangalanan sila. Kaya daw nagsinungaling siya sa SOSE niya. That is bending the law. Hindi mo nilagay doon porket alam mo na wala ng batas o na magpaparusa sa iyo doon. Galing mismo sa sarili niyang bibig yan. Hindi lang yan ang inamin niya. Nung nag-submit siya ng kanyang depensa sa COMELEC, doon niya na pinangalanan kung sino-sino eh.
Inamin ulit niya na nakatanggap siya ng 75 million pesos mula sa mga kaibigan niya. Sino-sino ang mga yon? Defensor, Spiritu, and Baluyot. At inamin din niya na tinanggap niya ito before the campaign period nung panahon na congressman pa siya. Yan ang dahilan kung bakit mabilis ang kaso laban sa kanya. Wala nang investigation na kailangan. Wala nang mga haka-haka, wala nang debate tungkol sa facts ng kaso. Lahat ng ebidensya laban sa kanya ay nanggaling din sa sarili niyang bibig. Kaya totoo ang kasabihan na ang isda mga tol ay nahuhuli sa sarili po nitong bibig. Under the rules of evidence, sabi pa po dito nitong si Attorney Carlo Ibanez, admissions need not be proved. Hindi daw po kailangang patunayan na. Ibig sabihin, kung inamin mo ang isang bagay, pwedeng gamitin yan laban sa'yo. Di ba nga ang sabi nila, ang isda nahuhuli sa bibig. O, yun ang problema. O ngayon, dahil po dyan sa problema na yan, ni Rodante Marcoleta, lumusob ang Iglesia ni Cristo. Mawalang galang na sa mga kaibigan natin. Actually, mga tol, ang dami kong kaibigan na Iglesia ni Cristo. May mga kamag-anak pa akong INC. Ano? Pero mawalang galang na sa kanila, lumusob yung Iglesia ni Cristo sa biglaang rally nila kahapon at ano ang naidulot nito sa publiko? Perwisyo. Matinding traffic, naantala ang napakaraming gawain ng napakaraming mga Pilipino na kinakailangan dumaan dyan po sa EDSA. Maraming mga na-stress, karamihan po sa mga na-stress dyan, mga manggagawa na ang primary way or activities ginagawa dyan po sa EDSA. Katulad po ng mga driver, ng mga bus operators. At in that case, pakinggan po natin ang sentimiento ng isa sa mga bus operator na na-interview po kanina. Ngayon, kausapin natin yung mismong may mga biyahe doon kung kumusta, ano yung naging impact sa kanila. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, si Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, galit daw kayo. Sabi sa amin, binulong sa akin. Sir Andory. Tsaka si Robert po kasama natin. At po yung ating magaling na si Sir Robert Man. Opo. Ma'am Juliet, ano ang naging effect sa inyo Hindi nito? yan ang gusto kong tanong mo. High blood daw ikaw kahapon. Yan, maganda yung tanong mo kanina. Yan. Bakit kayo high blood? Hindi po, talaga naman pong nakakasurpresa, no, na bigla pong merong ganyan. Kasi usually, ang mga nagrarally, may permit yan at ina-announce in advance kung saan ang rally so we can prepare, di po ba? Opo. Ang nangyari po kasi kahapon, para pong nagulat na lang kami, imagine, hindi kami maka-operate, sarado ang EDSA, tapos ang mga commuters nakasakay, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Kami naman po, yung mga driver namin, alam niyo naman mga driver, kailangan rumuta muna yan bago makapaghanap buhay at para sa pamilya. Grabe no mga tol. Ilang driver, sa bagay sa mga driver, dahil nga merong sistema ngayon, sasahod pa rin yan eh. Mga konduktor sasahod pa rin yan. Pero yung iba po dyan, lalong-lalo na itong mga operator na gumastos sa kanilang mga puhunan, fuel, hindi naman pwedeng naka-stack ka doon, papatayin mo yung bus, ay may mga pasahero yon o yung mga pasahero na papasok sa kanilang mga trabaho. Ilang pamilya po yan, hindi lamang daan yan. Libong pamilya po ang apektado niyan. Lalong-lalo na yung mga minimum wage earners po natin na sa bawat pagpasok po nila, sinasahuran sila. Kapag ka hindi po sila nakapasok sa kanilang trabaho, wala pong sahod, no work, no pay. Paano ngayon yung katapusan? Paano ngayon yung mga bills na maaaring magkulang sila dahil po hindi sila nakapasok sa kanilang trabaho? Yon ang ilan sa mga perwisyo na dinulot ng surprise rally na yan ng Iglesia ni Cristo. Operator side naman po, alam nyo naman na tumataas ang fuel, up and down yan. Ang laki po talaga ng epekto sa amin nung nangyari na yan kahapon. Atensyon nyo, Juliet,
partner, ang balita ko nga, nag 150 over 70 daw Si ito. Ma'am Julie. Oo. Syempre, sinisigawan daw yung mga driver nila Kaya na pasahero. nga. Hindi kasi alam ng mga pasahero kung ano yung nangyayari. Bakit walang gumagalaw? Sanay kami ng driver, mabilisan oo. dito Sa driver, Oo. ibinubunton yung sisi. So, sa ganyang klaseng naging abala, ano tansya nyo? Magkano ang nalugi sa inyo? Yung isang araw na yun? Kung kukwentahin po natin, kasi ang tumatakbo po sa sa carousel pa lang po, nasa 375 buses po yan na Grabe, dami pala. tumatakbo dyan. Ang ano po, merong papunta yung south and then the north going back kasi 4 o'clock nagdi-dispatch na po kami. Ngayon, yung pong sa ibang mga karating natin, like sa pong San Jose del Monte, lahat po kasi ng ruta, ang pinaka-heart po niyan nasa EDSA. Paano na makakarating sa PTEX, paano makakarating sa Manila, paano sa San Juan. Marami po kasing pinanggagalingan na nagkaroon po ng yung epekto po, nagkasabog-sabog na. Hindi na po alam ng... Eto na naman kayo, mga tatanga-tangang Duterte supporter Bias ako dito. Nakikita nyo nga ito nasa likod ko, si Pangulong Bongbong Marcos, mga tanga talaga kayo. Do not expect me na ikikriticize ko si PBBM dito. Tanga. Pumunta kayo doon sa mga DDS vlogger, doon nyo makikita na bias din sila at kinikriticize si PBBM at pinupuri naman nila ang mga Duterte. Tanga. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ng mga driver kung saan sila gagawin, meron na po naka-stranded na 3 oras, 4 na oras. Yung po kasing 3 oras, 4 na oras, mahirap po kasing pumatay ng makina. Opo. Dahil kailangan po nakabukas po lahat kasi may pasahero ka sa loob. Correct. Oo. So, yung loss po namin, hindi na natin makukwenta sa Oo. sa peso, pero yung diesel consumption po Ayan. na, tapos yung pong mga nag-aaral o yung pong mga nag-opisina, nagtatrabaho kung saan-saan, lahat po yan apektado, parang na epekto po ng ekonomiya ang naging problema po kahapon. Kasi kami po, ang bilib namin, pag walang transport, hindi po aandar ang ekonomiya Tama. namin kasi mawawalan po ng production. Tama. Juliet, At nagtatrabaho po. Ma'am Juliet, yung mga driver ninyo at mga konduktor, ano naman po ang naging epekto sa kanila? Di ba? Merong mga sweldo yan. Oo, swelduhan Oo, yan. Kailangan mo swelduhan. umabot end-to-end Yan na nga, para mabilang yung biyahe mo. Tama. So, paano ho nangyari sa kanila kahapon? Ano po yan? Pag-uusapan na lang po ng mga operator yan at saka ng driver kasi hindi naman po gusto rin ng driver na tumigil, gusto rin lang kumita. So, maaaring sakripisyo po ng operator yung mga sweldo ng mga yan na nandyan, na nakabalandra dyan sa EDSA. Okay. So, makikita natin, Miss Juliet, lahat, sa pangkalahatan, ang daming natalo. Pero Doon wisyo. kahapon, sa nangyari kahapon. Opo. Perwisyo talaga mga tol. Hindi nyo na mapapangatwiranan pa yan. Ang laking perwisyo ang ginawa ng rally na yan ng Iglesia ni Cristo at ng ilang personalidad kahapon. Sana ngayon hindi sila makaperwisyo. Sa bagay, meron ng permiso, kaya kahit paano, naayos na po ng ating gobyerno. Ayan smooth sailing na po yung daloy ng trapiko diyan po sa EDSA. So far, maluwag pa, katulad po nung nakikita ninyo sa ating screen, alas 11:27 ng umaga, July 1, 2026. At sana magpatuloy lamang yan, Mamaya, pagka dumami na ang tao dyan, dahil ine-expect nila 100,000 daw ang posibleng dumalo, wag na nilang sakupin pa itong bahagi ng EDSA na dinadaanan ng ating mga kababayang Pilipino, naghahanap buhay sila, naghahangad ng maayos at marangal na pagkakakitaan, tapos dahil po sa politika ninyo na ang ipinaglalaban nyo si Rodante Marcoleta, pati sila naaabala. Wag pong ganun. Kami po, lahat po tayo natalo. Yung pong sakit ng ulo ng nakatraffic ka, baka nga meron pa diyang
mga mga sabihin na natin yung mga ambulance na kailangan dalahin kung saan Yan. yung ito, Merong kumakalat na ewan ko kung totoo, nabanggit ko to kanina pero hinahanap ko sa balita, sana hindi po totoo. No? Nakita ko lang pinost ng ilang content creator, but again, sana hindi po totoo yun, na meron daw pong isang buntis at ang kanyang anak sa sinapupunan ay na-delay. At dahil daw po yun, kinamatay daw po nung buntis at nung sanggol. Pero I am hoping and praying na hindi po totoo yun, ano? Pero hindi maikakaila na marami pong mga ambulansya, emergency vehicles, ang gumagamit po ng EDSA. At dahil po sa traffic na idinulot kahapon ng biglaang rally na ito ng Iglesia ni Cristo, na perwisyo din po sila. unon, baka nagkaroon ng worst situation yung nakasakay doon. Siyempre po, hindi natin inaasahan ng lahat ng mga yan. Kada po, yung mga nagrarally, kasi sanay naman po tayo sa rally Yung mga nagrarally, kagaya po nito na parang Totoo ba yun? Hinahanap ko kasi sa balita mga tol hindi ko makita. Actually, alam nyo naman ako kapag hindi po nakabalita sa mainstream media, hindi ako basta-basta naniniwala No? Pero again, sana hindi totoo. Pero sabi nyo, totoo. Nakalulungkot po yun kung totoo yun, ano? Na meron pong buntis at sanggol niya ang pumanaw dahil po sa traffic na dinulot ng bigla ang rally po na yan ng Iglesia ni Cristo. surprise. Huwag naman po sanang ganon kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat. Opo. Pero ngayon, paano po ninyo pinaghandaan itong day 2 naman nila, Ma'am Juliet? Sapagkat, Kasi hindi pa pala tapos. correct, nabigyan sila ng permit ulit ngayong maghapon, Ma'am Juliet. Ang inaasahan po namin dahil sa sila humingi naman ng permit sa LGU ng Quezon City, naway sa tulong po ng MMDA at saka ng ating PNP, maging maayos naman po sana kahit papano ngayon na hindi kagaya kahapon talaga. Okay, lilinawin natin may nagsabi, hindi daw totoo yon, sabi doon sa vlog ni Mark Ramos, 7 years ago daw yon. Sana, no? Mas masaya po ako na malamang hindi totoo yan kasi hindi tayo naghahangad ng masama sa kapwa po natin, mga tol. Ngayon, pakinggan po natin ito pong analysis ni Ronald Llamas. Maganda po yung insight niya rito, no? Na kapag kasi PBBM hindi itinuloy yung biyahe sa Canada, hindi magandang optics po iyon, lalong-lalo na sa harapan ng mga sumusuporta sa kanya. Para kasing lalabas na yumuyukod si PBBM dito sa Iglesia ni Cristo. Saka yung pagsasampa ng kaso dito kay Marcoleta dapat mangyari, otherwise lalabas na parang yumukod din ang Office of the Ombudsman o ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin ito pong analysis ni Mr. Ronald Llamas. Yun ang nangyari kay Marcoleta. Balikan Kaya natin. the first time na may impeach ang isang vice president na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito papunta ng Ulitin natin SONA. mga tol, ulitin natin. Magandang umaga, former Secretary Ronald Llamas, isang political observer at heckler. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Ng umaga, Alvins, at sa lahat ng iyong tigapakinig. Opo, anong basa ng mga political analyst at political observer sa ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ito ba'y may kaugnayan sa estado ng politika sa bansa, Secretary? Well, nangyayari ito sa isang unprecedented moment na meron kang unprecedented Senate crisis, no? Na maalala mo naman, no? Na kaka-resolve lang in terms of leadership. Not the crisis itself, but yung leadership component ng crisis, no? At ikalawa, nangyayari ito dito sa unprecedented corruption scandal in the hundreds of billions na nagsimula more than a year ago. At ikatlo, nangyayari ito papasok sa isang unprecedented impeachment ng isang vice president. The first time na may impeach ang isang vice president na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito
papunta ng SONA, yung first anniversary nung mahiya ka naman speech ni President Bongbong a year ago, kung saan siya yung naglantad nitong 15 malalaking contractors at yung mga politiko na involved dito sa massive corruption na ito. So very volatile yung political landscape nung nangyari itong malaking rally na ito kahapon. Clearly, yung purpose ng rally ay dalawa. Una, protektahan si Marcoleta. Nasabi nila, tinutugis at saka pine-persecute dahil dun sa kanyang pag-expose daw ng corruption as head ng Blue Ribbon nung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ikalawa ay yung galit nila, yung whataboutism. What about yung iba? Bakit yung iba ay hanggang ngayon wala pang kaso at hindi pa nakukulong? Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not so bail threat, na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang, no, not so bailed, no. Kaya yun yung nangyayari kahapon at saka ngayon, no. Kaya yung potential ay baka hindi lang disruptive. Yung potential ay pwedeng maging destabilizing. Ayun. Sabi ko, dalawang tao kahapon, si former Secretary Jing Paras, Secretary ng panahon ni Digong, at saka si Celis, yung SMNI. Ang sabi nila ay, nandito si Vice President, handa ka lang, baka ikaw ang pumalit. So, hindi na ganun ka-bailed yung threat, na kung hindi kayo aatras, posibleng ipalit namin yung Vice President. Yeah, pero apparently, mukhang hindi din ganun katindi yung threat. As a matter of fact, ang Malacanang sabi hindi threat eh. Kasi even the President pushed through or will push through with his Canada trip. Hindi ba today, alis Yan na naman kayo mga tangang Duterte supporter eh. Kupal, bayaran. O sige na, para lang maging masaya kayo, bayaran na ako. Inaamin ko na, bayaran na ako. Sasahod ako ng malaki ngayon, inggit kayo. Oy, magpaparapol ako, malaki-laking halaga yon. Huwag kayong sasali, kapal na mukha nyo pag sumali kayo ha. kasi hindi naman aalis yan pag credible masyado yung threat, di ba, Secretary? Yes, dahil ang dilema ng Malacanang, no? Kung hindi nila ito haharapin, ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin, from now until 2028, hostage na sila nitong religious group na ito or other groups. Tama, di ba? Kaya hindi pa pwedeng mag-cave in dito ang gobyerno, mga tol. Hindi pa pwedeng magpadala sila rito. Yumukod sila dito sa Iglesia ni Cristo. No? Kasuhan si Rodante Marcoleta. Yun ang nararapat. Sang-ayon ba kayo? Nakasuhan ng gobyerno si Rodante Marcoleta? Mag-comment po kayo ng 1 mga tol kung kayo po'y sumasang-ayon. At kung kayo naman hindi, mag-comment po kayo ng 2. Mga tatanga-tangang DDS, mag-comment kayo ng 2 ha. Sapagkat sigurado ang mga manonood di Top 1 magko-comment ng 1. Dapat kasuhan si Rodante Marcoleta. Na maglulunsad ng ganitong klaseng rally, disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong doon sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada na medyo major, talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla ay ilulunsad nila against Senator Marcoleta. No? Ngayon, yan ang napakahalaga na hindi natin nakita, di ba? Maraming nag-criticize kay Ombudsman Boying. Bakit daw sinabi kaagad? Kung hindi ba sinabi ni Ombudsman Boying ganito magiging agresibo ang publiko na magdedemand na kasuhan na si Rodante Marcoleta within this week? Kaya pasalamat tayo kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi sinabi niya yon at ine-expect natin na tototohanin niya ni Ombudsman Boying. Kapag ka hindi tinotoo yan ni Ombudsman Boying until Friday, wala siyang isang salita. Ganun lang naman kasimple yun. So yun yung isang dilemma nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka kasi itong disruption maging destabilization. So yun yung dilemma nila.
mukhang ang pinili nila yung una. Hindi. Kuha namin to. Haharapin namin ito, hindi namin i-atras yung kaso, at sasapa... Hindi nyo nagegets mga tol eh. No? Hindi bida-bida si Ombudsman. Nakikita ni Ombudsman yung gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kaya kailangan kumuha siya ng simpatiya sa publiko. Yun ang pinakapunto doon. Bakit sinabi ni Ombudsman sa harapan ng publiko? Para kasama tayo. Magdedemand tayo ngayon sa gobyerno. Nakasuhan si Rodante Marcoleta. Kung hindi sinabi ni Ombudsman Boying Remulla yon, aba, sa dami ng mga Iglesia ni Cristo member sa gobyerno, even dyan sa Ombudsman, kung kayo'y nakapalo kay Pebbles Talakera, malalaman ninyo sino-sino yung mga matataas ang posisyon sa gobyerno ngayon na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Baka magkaroon ng hilutan dyan. Kausapin ang Ombudsman, i-pressure si Boying. Ngayon, hindi nila magagawa yon kasi na-anunsyo na eh. Napakasimple lang ng tugon ni Ombudsman. Na-anunsyo na po sa harapan ng publiko kaya hindi na pwedeng i-atras pa. Kung gusto nyong labanan, hindi na sa ganyang kaparaanan kung hindi sa korte na lang. O, diba? Yun ang mahalaga doon mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig. Maganda yung mga sinasabi dito nitong si Ronald Llamas. Palabasin namin o ipapakita namin na yung threat ay hindi ganun kalaki. Mukhang yun ang naging option nila. Ibig mo sabihin tutuluyan si Marcoleta? Pero kapag ka hindi kinasuhan ni Ombudsman Boying Remulla yan ngayong Friday, aba, wala talaga. No? Kaya hanggang Friday lang ang binibigay ng taong bayan kay Ombudsman. Sumablay na siya noong Desyembre. Sumablay siya noong May 26. Wag sana siyang sumablay ngayon. No? Inaasahan natin na ito nga ang nakikita natin dito sa balita, ang daming mga pulis ngayon sa Ombudsman. Ang dami Sana meron po itong senyales. Baka sa araw na ito o hanggang Friday, baka kasuhan na si Marcoleta. Sana mangyari talaga yan. Kasi pag hindi ginawa ni Ombudsman Boying Remulla na makasuhan si Rodante Marcoleta, masisira na siyang tuluyan sa ating mga kababayang Pilipino. Itutuloy yung kaso. Yes, no? Yes, mukhang yun ang magiging posisyon nila. Pero gagawin din nila yung medyo delayed na proseso or pabilisin yung proseso dun sa ibang makakasuhan. Halimbawa, mga contractors, halimbawa, mga ibang tao sa gobyerno na medyo hindi maganda yung image dahil yung nag-iisang cabinet secretary na kinasuhan nila, mukhang gagawin pang state witness. So, sino na yung naiwan na tao ng gobyerno yung kinasuhan? Yan, no? Bakit gagawing state witness si Manuel Bonoan? Kasi ang kinukonsidera dito ng Ombudsman ay yung health condition ni Manuel Bonoan. Sinasabi kasing napakaraming sakit na ni Manuel Bonoan at seryoso ang mga sakit. Kaya ang punto, makipag-usap na lamang po dito, pero bahagi ng agreement, dapat pagbabalik ng lahat ng mga ninakaw niya, kung totoo lahat yon, ibalik niya lahat. Kung si Yusek Bernardo nagbalik ng napakarami ng pera, no? Almost 300 million pesos na. So parang naibabalik, Yusek pa lang yon. How much more itong secretary? Kaya dapat, bukod sa pagsang-ayon na siya maging state witness, ibalik lahat ng mga ninakaw di imono niya, and then ituga niya lahat ng mga big fish. Saka sinasabi ng Ombudsman dito mga tol, pasensya na, sa mga nagtatanggol kay Congressman Martin Romualdez, magpapalakas daw po ng kaso laban kay Congressman Martin Romualdez, ito pong testimonya kung sakasakali ni Manuel Bonoan. No? Yan ang aalamin natin kung talagang makatotohanan ba yan. Kasi dito wala tayo dapat sacred cow. Pati nga si Pangulong Bongbong Marcos, kung may ebidensya po sila laban sa kanya na siya corrupt, ilatag nila at tatanggalin ko ito kung kapanipaniwala yung mga ebidensya nila kasi hindi tayo susuporta sa mga corrupt na leader ng bansa, no? Whether yan ay mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Pero naniniwala ako na hindi corrupt si Pangulong Bongbong Marcos kasi siya nga po yung nagsabi, imbestigahan no? Siya nga po yung nagbulgar. Kung hindi nga dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, mga tol, wala na, lalamunin na tayo ng korupsyon. Bakit? Si Rodrigo Duterte, alam niyang may korupsyon. May ginawa ba sila? Wala. May isa, wala po silang
na ipakulong. Ano pong masasabi ninyo dito po sa ating topic na pinag-uusapan? Paki-comment nyo na lamang po diyan sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.